Hello guys, so good morning. This is your Kutik Alden Marino signing on. Yes, alright. So today is Saturday and it is November November 9, 2024. Alright. So, ito yung pangalawang printer na nalubog sa baha ng bagyong Christine. Yung isang school, halos nalubog sa baha yung kabuuhan ng school. So, maraming printers, then TV, then halos lahat ng mga appliances na mayroon sila, halos lahat yun ay nalubog sa baha. So, ito pangalawa. So, ito ay Epson L3210. So, ito, nag-contact sa akin yung customer, si ma'am, nag-contact siya sa akin. Kung pwede daw magpaayos ng nalubog, maaayos pa ba daw? Sabi ko, sige. Then, ang unang tanong, magkano daw? Sabi ko, kung walang ibang problema at hindi nyo pinower on or sinaksak sa outlet yung printer at hindi nyo pinower on, so 500 lang yan kasi maglilinis lang yan. Ano? So, lilinisin lang. So, sabi ni customer, sabi ni ma'am, so hindi naman daw niya pinower on or sinaksak sa outlet. Hindi siya nag-attempt kasi nagtanong nga siya sa akin. So, makikita naman natin yan. Makikita naman natin yan kasi nakikita yan sa printhead. For example, ito, yung printhead nito. So, may corrosion na. Ayan, halos nasunog na siya. So, ito kasi pinower on. So, pinower on yan. Right, so, yan. Baklasin na natin to guys. Ayan, kung manonotice natin. Ayan yung mga debris. Debris po ng kanyang So, kitang-kita na nalubog talaga to sa buha. Then, pinatuyo nila. Sige. Oops, nawala na. Apat itong nalubog sa baha. Yan, kung manonotice natin, tingnan natin yung ng printer. Yan yung sitwasyon ng printer, yan. As in, talaga, totally. Yun. So, nalubog siya sa baha. Alright? So, una natin gagawin. So, kapag nagre-repair tayo ng mga ganitong mga nalubog sa baha, so, never attempt, or just in case nalubog sa baha yung printer nyo or appliances nyo, so, never attempt na i-power on siya. Saksak sa outlet at i-power on. So, dito, tingnan natin kung inabot ba yung kanyang Ayun, pati yung kanyang pati ito, inabot, So, sana, okay pa. Sana okay pa yung kanyang So, makikita natin yan. Basta, hindi pinower on yung printer, pwede pa yan. Wala pang, pwedeng hindi masira yung kanyang printhead or at the same time yung kanyang tawag natin dyan, yan. So, hindi yan masisira. Agad-agad basta yan. Yan yung ebidensya mo, matubig pa. So, ito. So, nakalock. Tatanggalin natin to. Kuti natin. Ayun. So, umiikot naman, Yung iba kasi hindi umiikot kasi grabe. For example, ito. Yan, Hard na napakahirap. Ito, kanina ginamitan ko siya ng para umikot lang. So, hindi ko alam kung functional pa ba to. So, sa ibang printer yan. So, focus muna tayo dito sa L3210 na to. Yan, umiikot naman. So, i-unlock natin. Una nating tingnan. Ayun, So, ito naman yung apektado. Ayun. Yung umikot na. Ayun. So, umikot na yung kanyang dito. Okay, good. Yan. Baklasin natin to. Tingnan natin yung kanyang printhead. So, dito tayo magkakaalaman kung pinower on ba ni customer yung printer.
Alright. Sige nga. Ayun. Confirm. Confirm ga guys. Confirm siya. Ayun. Sabi ko na eh. Ayun, alright. Aha. May corrosion siya, guys. Nako, pinower on ito. So, pinower on ito. Aha. Yun, pinower on nila. So, wala tayong magagawa dito. Pare-pareho nila pinower on. Kala nila okay na. Kala nila natuyo na. So, ito. Kasi hindi naman niya magkakaganyan kung hindi pinower on. Ano? So, possible pinower on to. Pareho lang ang isang printhead na to. Pinower on siya. Yan, oh. Yan, oh. I don't know. Sige, linisin natin. So, mapuprove natin yan. So, yung ang isang printer, pinower on, then naging okay pa naman yung isang printhead. Then, ito, yan yung printhead niya. Sige, abangan na lang yung ibang parte. So, this is the part 1 of this video. Disassemble muna tayo. Then, chinecheck natin kung pinower on ba yung printer. Kasi, ayan o, as in, basa pa talaga, ayan o. Basa pa. Kahit yung power supply niya, basa pa. Alright. Sige. Aha. Hindi ko alam. Ayun. So, maganda talaga na hindi i-power on muna. Ano? So, never attempt. Ano? Just in case. Kahit pa yan mabuhusan ng tubig, so buksan nyo muna. So kung kaya nyo naman, buksan nyo. So wag na wag nyo ipa-power on muna yung printer. Lalo pat na nalubog siya sa baha. Yan, disassembly procedure muna tayo. Grabe talaga epekto ng ng baha. Grabe as in total. So, pangatlo na nating printer na binuksan ito na nalubog sa baha. So, yung pangalawa, hindi tayo nag-document. Ito yung pangalawa, yan. So, hindi tayo nag-document kasi pareho naman sila Epson L3110. And pareho naman sila pinower on. So, yung kakaiba lang nito, ayan. So, corroded na. So, nasunog na yung printhead niya. So, dito, mayroong indication na pinower on kasi may corrosion siya. So, dyan natin makikita kung pinower on ba. So, hindi makakapagsinungaling ang ano dyan. So, kita natin sa ebidensya yan. Ano? So, hindi natutulog ang batas. Right, joke lang. Yan. Tanggalin natin to. Alright. Ayun. Ang dumi. Ang dumi. Tingnan nyo to. Ayan. So, possible na pinower on siya. Alright. Next is ito, dito tayo sa kanyang board.
Alright, so ito yung kanyang board. Sige, sana okay pa. Diyan muna natin yan. Next move natin, tanggalin natin yung kanyang power supply. Yan. So, mamaya bubuksan natin yan kung kumusta ba. And ito. Alright. So, tanggalin natin to, yung spring. And, dyan. Ito, meron naman siya dito screw. Saan na ba napunta yung ano natin? So, napunta sa ilalim. Alright, susunod dyan. Dito. Next. Dito tayo. Tanggalin natin to. Alright. Dito. And that's it. Ayun. And ito na. Yan, tanggalin natin to guys. Tanggalin natin yung PERG unit. That's it. Ito yung PERG unit. So dito, tanggalin natin yung spring. Yan. Ito. Then yung spring, tanggalin natin. So pasiguro na lang. Oops, tumutulo na. Basang-basa pa talaga. Yan. Lagay natin doon yung spring at ito. Then ito, sama to sa lilinisan. Alright, dyan na lang natin yan. Sige. Next natin, ito. Sunod. Meron dito ang tornilyo. Dito. So, kahit hindi natin tingnan, kapain mo lang yan.
Alright. Then, tornilyo dito. Alright, yan. That's it. Ito na siya. And, yan. So, ito naman, tanggalin natin to. So, ito, dito na muna natin. Then, ito, tanggalin natin to. Yan. Alright. Then, ito, dito muna natin. Ito, lilinisan natin to. Sama natin siya dito. And, isa pa. Ito. So, tanggalin natin to. Alright. And that's it. May natanggal na dito. Ibalik lang natin yung natanggal na spring. Dito yan. Diyan. Papunta yan dito. Dito. That's it. So, yun. Yan. Ganyan yan. Yung function niya. Right. Sige. So, ito, linisin natin to. Tingnan natin to. Okay pa ba to? Kasi kung okay pa to, huwag na nating linisin. Yan. Punasan na lang natin to. So, yung grasa kasi may grasa yan dyan. May grasa yan dyan. May grasa. So, wala tayong pamalit na grasa. So, yan. Okay na yan. So, focus na lang tayo dito. Ito yung linisin natin. Yan. Ito naman yung mga gears. Yan. Yan. Yan ito. So, paano maglinis? So, yun yung magiging part 2 natin. Ano? Pero, hindi ko na i-document kasi may ginawa na akong video niyan doon sa isang printer na lubog din sa baha. So, ganito din yung ginawa ko. Then, tingnan nyo na lang kung paano yung process doon sa paglinis. Right? So, hindi na ako mag-video dito kasi sa paglinis nito kasi madali lang naman. Wala namang mababasa na electronics na dyan eh. At the same time, nabasa na yan eh. So, spray na lang natin yan ng tubig, i-brush, then sabunin, then ibilid sa araw, then that's it. Then, i-assemble. Right? So, that is the part 1. Yung part 2, i-add ko na lang yung i-ano ko na lang yung link. So, part 2. Right? So, that is the part 1. Then, ganun lang yung mag-assemble nun. Ganun lang pag-check nung nung printhead kung sinaksak ba, kinonek ba, then that's it. And that's it. So, dun muna tayo. Linisin muna natin to. Thank you. Abangan nyo yung part 2, part 3, part 4. Right? Peace out, guys.